magpapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen? Kayo po ba ay nagagalak? Ang lahat na nagagalak, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Ang lahat na nagagalak, magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Papalis po yun ang taba. Amen. Praise God. Sino po yung mga bago dito? Meron po bang bagong dating? O bagong ligo? Amen. Sisimulan ko po yung aking sermon sa isang ikling kwento. Meron daw isang church and they labeled their church as elite church. Ibig sabihin, mayayaman daw po yung mga nandoon. Mayroon pong gustong pumasok dito sa church na ito kung saan yung suot niya ay parang hindi karapat-dapat pero gusto niya mag-church doon sa simbahan na yun. Sabi ng doorman, mag-pray ka muna kasi baka mailang sa iyo yung mga nasa loob. So, ang ginawa nitong mama na to, bumalik siya, nag-pray siya sa Lord. Tapos bumalik siya sa church. Nakita niya na naman yung doorman. Sabi ng doorman, ano? May sagot na ba? Sabi niya, oo. Sabi ni Lord, huwag po akong mag-worry. Bakit? Sabi kasi ni Lord, siya rin nagtatry na pumasok dito. 4 na taon na, pero hindi siya makapasok. Pero I believe, dito sa church natin, SGCF, amen, lahat po ay welcome. Amen, welcome po sa ating lahat. Amen, at sabi ni Lord, where therefore 2 or 3 gathered in His name, there you are in His midst. So palakpakan po natin ang Lord. Amen. Praise God. Simulan po natin to. Actually, kung napapansin ko, etong mga nakaraang Fridays, Ephesians po halos yung mga tinuturo. Ano po, Brother Christian, Sister Mina, Ephesians ba yung naituro? Hindi, no? Pero, kung titignan po natin, halos pare-pareho po yan, no? Ito pong Ephesians ay sinulat ni Paul para sa mga Epeso, taga-Epeso. Ito po yung Epeso. Ayan po. Nasa ano po siya? Europe na po siya ngayon, Syria, Greek. Ito po yung Rome kung saan sinulat ni Paul nung kanyang third missionary mission. Nakulong po si Paul, kaya ang ginawa niya, sumulat siya sa mga taga-Epeso at ito po ay open letter. It address po sa church, hindi sa individual person. Wala po siyang sinisingle out dito. Sa church po ito in-address. Amen? In-establish lang po natin. So, ayan po yung mapa. Amen? Bigyan ko po kayo ng outline ng Ephesians. Yung book po ng Ephesians, yung part 1 po, chapter 1 to 3:21. Ito po yung pinatakay dito yung the position of Christian. Pero hindi po tayo magpo-focus dyan. Magpo-focus po tayo sa part 2, the practice of Christian. How Christian should live. Brother Christian. Amen. Praise God. Ang outline po ng binasa ni Sister is sa 4:7:32. Ito po, ibibigyan ko po kayo ng outline. Put off the former sinful habits, verse 17 to 22. Put on the new nature created by God, verse 23-29. And keep not the Holy Spirit. So, tapos na po. Pwede na po tayo umuwi. Amen. So, let's go first to outline. Put off the former sinful habits. Pakisabi po. Put off the former sinful habits. Paul is saying that this I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles. Sino po ba itong mga Gentiles na ito? Sino po ba yung binabanggit ng mga hintil na ito? At ano po ba yung equivalent nito sa makabagong panahon? Gentiles po, ito po yung mga non-Jews. Amen? Hindi siya Jews, solid siya. Amen? Hindi po siya mga Hudyo, pagkos sila po yung katulad natin, no? Na ang equivalent po niya mga heathen or pagans. Dati po tayong ganyan, mga pagans po tayo. Naniniwala tayong may Diyos pero we miss the mark eh. Sumasamba tayo pero hindi pala yun, yung nalalaman na nating pagsamba ay hindi pala yun. But praise God, tayo po ay nakakilala. At ang sinasamba natin ay ang Diyos na totoo, the Spirit. The worshiper must worship Him in spirit and truth. Ito po sila, sabi rito, the Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened.
Bakit? Because of lack of knowledge. Sabi dito, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, napalayo raw sa Diyos. Being alienated from the life of God. At tayo po yan dati, di ba? Bago tayo nakakilala sa Panginoon, kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Magaganda po, di ba? Parang walang gustong umamin. Parang ako lang. Amen. Sabi po rito, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. So, kahit nang sila nakakarinig ng mga salita ng Diyos, they harden their hearts. Amen? Ibig sabihin, sabi ng iba, dito na ako na buhay, ito na yung nakagisnan ko, dito na ako. So, ito na, dito na ako. They harden their hearts. Ayaw nilang buksan yung kanilang isipan. Who being fast-feeling have given themselves over to lewdness, toward all uncleanness with greediness. Himayin po natin. Sabi dito, but you have not so learned Christ. Hindi ito yung natutunan natin sa Panginoon. Sa Panginoong Isus. If indeed you have heard Him and have been taught by Him, narinig mo siya at natutunan mo siya. As the truth is in Jesus. Na kay Lord pala yung matutunan. Bakit? Because sabi nga ni Lord, no? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through? Except through? Jesus. Amen. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Imayin po natin. Una, sabi niya, we must no longer walk as the Gentiles do. Bakit? Because they are hopelessly confused. Ano po ba yung ginagawa ng Gentiles? Ang mga hintil po ay mga heathen. They are pagan, sabi ko nga kanina. They worship God whom created by their hands. So hopeless sila. Lahat ng ginagawa nila, hindi nakaka-glorify sa Panginoon. At ganun po tayo dati. Amen? Ganun po tayo dati. Yung ginawa ng ating kamay, yun yung hinuhuluran natin. Yung ginawa ng ating kamay, yun yung pinupunasan natin. Dinadasalan natin. Amen? Sabi ni Lord, ang Panginoon ay humahanap o naghahanap ng mga worshiper that worshiper will worship Him in spirit and in truth. Hopelessly confused. Their minds are full of darkness. Puro kadiliman na lang yung nasa pag-iisip. Bakit? Because of lack of knowledge. Hindi nila maintindihan yung mga salita ng Diyos because the Word of God must be spiritually discerned. So, dapat spiritual ka para maintindihan mo. They wander far from the life of God gives. Ibig sabihin, na-miss nila kung ano yung purpose, kung bakit binigyan sila ng Diyos ng buhay. And that is to worship God, to glorify God, and to serve Him, to love your neighbor as you love yourself. They close their minds, sabi ko nga kanina, they close their mind. Nakakahon na lang sila. And harden their hearts. Yung mga nadidinig nila, ayaw paniwalaan. There are no sense of shame. In English, in other dialect, sabi dito, thick face. Sa kanto, sabi, kapal mos. And they live for lustful pleasure, but we are not living for lustful pleasure. Amen? Ang sila nabubuhay for lustful pleasure, to gratify or to fulfill the lust of the flesh and the lust of the eyes. Pero tayo, nabubuhay tayo to glorify God. Amen? And to serve Him. Eagerly practice every kind of impurity. Ito raw yung mga ginagawa ng dating na mga hindi. At hindi na tayo yan. Ito po yung old condition natin. Kasi sabi nga kanina ni Paul, put off, di ba? Tignan po natin kung ano yung old condition natin. Sabi sa Ephesians 2:13, and you He made alive. So ibig sabihin, dati tayo, patay. Patay means, sabi nito, dead to God, you are separated from God. Separated to God. Sabi nito, who were dead in trespasses and sins. Namatay tayo dahil ito yung hindi physical death, but spiritual death. Amen?
Napalayo tayo sa Panginoon, napahiwalay tayo because of our trespasses and sins. We missed the marks in which you once walked according to the course of this world. Dati raw tayong namumuhay ng ganito. According to the prince of the power of the air. Ito yung mga ni, di ba? Pinagagawa, no? The Spirit from now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh. Dati tayong ganyan, fulfilling the desires of the flesh and of mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Ito raw po tayo, dead. Ito po yung condition natin before Christ. We are dead to God. Ito po yung condition natin. Ang sabi ni Paul, put off the old man. It's the old nature. Sabi sa Romans 6:6-7, pakibasa po. Amen. Romans 6:6-7 sabi, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with. Ibig sabihin po, yung nakipag-isa kay Kristo, nung pinako siya, pinako na yung old man natin. Amen? Sabi dito, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been set free from sin. Put on the new nature created by God. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Therefore, putting away lying, let each of you speak truth with his neighbor. For we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him stone still no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt words proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Put on the new man. It says it is the born-again spirit, which was created to God, and through righteousness and through holiness. Before Christ, sabi ko nga kanina, patay tayo. Amen? When we received Christ, when you decided to trust Jesus sa buhay mo, ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya, di ba? And when you confess, sabi sa Romans 10:9, no? If you confess that Jesus is Lord and died, and if you confess that Jesus is Lord, and believe in your heart that Christ died for your sins, and God raised Him from the dead, and confess by your mouth, you will be saved. Sabi ng Panginoon, ikaw daw ay maliligtas. Because by believing of your heart, you were justified. And by confessing by your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. How can we put a new man? Know your position in Christ. How can we put a new man? Know your position in Christ. New condition. Ano yung new condition natin ngayon nung tinanggap natin ng Panginoon? It says we are alive to God. But God, who is rich in mercy because of His great love, which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up us together, and made us together in heavenly places, Christ Jesus. But God, who rich in mercy, God is merciful, mga kapatid. At sabi sa verse 23 ng 1 Thessalonians 5:23, that tayo raw po ay created. Meron daw po tayong parts kung saan tayo ay may spirit, soul, and body. In Genesis po, sabi ng Bible sa atin that we are created according to His likeness. According to His likeness. Ito po yung spiritual rather than physical, dahil po
kung physical po, iba-iba po yung sizes natin. Amen po, may small, medium, and large. Amen. It's much more on spiritual aspects. Sabi po, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Ibigay ko lang po ito sa inyo, i-share ko lang po sa inyo. Tayo raw po, we are composed of spirit, which is real you. Ikaw raw po yan, yung spirito na yan. In your spirit ay mayroong body. At yung ikaw ay mayroong soul. Ano po yung soul? Ito po yung intellect, yung thinking, yung feeling. Ito po yung soul. Yung spirit po natin, nakalagay po sa shell. Ito po, ito yung body. Amen? Espiritu po tayo. Parang hindi niyo po naiintindihan. Nakakulat po kasi. Amen? Tayo po ay espiritu. Amen? Ang espiritu ko po ay nakalagay sa katawan ko. Ito po yung katawan ko. At ako po ay mayroong soul. Amen? Mayroon po akong soul. Mayroon akong feeling. Mayroon akong thinking. May pag-iisip ako. Mayroon akong pakiramdam. Yung mga senses ko. Amen? Naintindihan po ba? Amen. Spirit, which is born again spirit, after you receive Jesus Christ, it says, that which is born of the flesh is flesh, and that which born of spirit is spirit. Amen? Hindi po ito gawa ng tao, ito po ay gawa ng banal na espiritu. Kaya titignan niyo po yung spirit na malaki yung letra, ito po yung banal na espiritu. Amen? Tayo po dati ay separated from God. Amen? Before Christ, bago po tayo tumanggap. When we accept our Lord Jesus Christ, God's Spirit, amen, takes up residence to our spirit. Yun po yung born again experience. Amen? Hindi po yung body nyo na born again kasi ang laki nyo, hindi na kayong ipanganak ng nanay nyo. Amen? Yung pong spirito po ang recreated na born again po. And sabi rito sa 1 Corinthians 6:7, He who is joined to the Lord is one spirit. Nakipag-isa ka na sa Panginoon. At ito po yung good news, mga kapatid. Spirit born again cannot sin. Naniniwala po ba kayo? Sabi ng iba, para kasing hindi. Kasi yung pamumuhay ko, nagkakasala pa ako sa araw-araw. Pero ito po yung sinasabi sa 1 John 3:9, no? Sabi rito, whoever has been born of God does not, for his seed remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. Yung spirit daw po natin na born again, hindi na po nagkakasala. Amen? Hindi na po nagkakasala yung spirito natin. But your soul and body can and does sin. Sabi po sa 1 John 1:8, kaya nga meron tayong 1 John 1:9. Sabi ng Panginoon, if you confess in your mouth, if you confess your sins, sabi sa Panginoon, He is faithful and just and cleanse us from all our unrighteousness. Yung katawan po natin at yung thinking natin, yung soul natin, yun ang nagkakasala. Iniyan ko lang po para makita natin kung ano yung condition natin before Christ and after Christ. Amen? Yung pong spirit, born again spirit, cannot sin, pero yung soul and body, yung po yan nagkakasala. Maliwanag po ba? Amen. Pag hindi po maliwanag, babalik po ako dun sa introduction ko. Amen? Next. How can we put the new man? It says here, renew your mind. In Romans 12:1-2, paborito nating verse, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is good, pleasing, and perfect will. How can we put our new man kailangan po ma-transform tayo. Amen? How can we transform? It is by the renewing of your mind. Dati tinuro na Sister Mina, we should not be sin conscious. Ano ba yung sin conscious? We are aware of these sins, no? Aware, yung conscious po, aware ka sa mga nangyayari. Bakit aware ka? Kasi it's presence pa sa buhay mo. Naaalala mo, tinatawad ka ng Panginoon, pero naaalala mo pa yung kasalanan mo. Hindi mo pa mapatawad yung sarili mo. Dapat maging God's conscious tayo. Sabi niya, we should be God's conscious. Ano ba yung maganda? Amen? So kailangan
we should transform. We should transform by renewing of your mind. Kailangan yung spirito natin, yung soul natin, kung ano yung sinasabi ng spirito natin, mag-abide siya. Sinasabi ng spirito natin, ito yung maganda mong gawin. Sabi naman ng soul natin, mas maganda doon kasi marami doon patay sindi. Sabi naman ng body natin, sige, tara, let's dance. Diba? Kaya nga, pwede natin i-command yung soul natin to glorify God, no? I-command natin in Jesus' name. Soul, mag-glorify ka sa Panginoon. Soul, sumamba ka sa Panginoon. Amen? Nakakuha po ba? Kailangan gamitin natin yung authority natin. Huwag tayong patalo. What else? Sabi dito, be honest to your neighbor. Be honest to your neighbor. Kasi sabi niya sa verse 23, and that you put a new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Therefore, putting away lying, let each one of you speak the truth with his neighbor. Meron po akong kwento. Para pong magising po. Nakikita ko kasi yung mga mata niyo, nagbi-beautiful eyes na. Meron po akong kwento. Meron daw isang minister na lumalakad sa neighborhood at nakita niya na yung tuta napapaligiran ng mga bata. 12 dozens siya. Ay, isang dosen ng bata yung nakakapaligid, age 10 to 12. At pakiwani itong minister na to, gusto nilang saktan yung tuta. Tapos lumapit yung ministro doon sa mga bata. Ano bang ginagawa niya dyan sa tuta? Sabi ng ministro, ng mga bata, nagpapaligsahan kami kung sino yung pinakamalakas magsinungaling sa kanya yung tuta. Sabi ng mga bata, ulitin ko nagpapaligsahan kami kung sino yung pinakasinungaling sa kanya yung tuta. Sabi ng ministro, dapat huwag kayong magpaligsahan ng ganyang klase na kung sino yung pinakamalakas ng pagsinungaling sa kanya yung tuta. Nung edad ko na ganyan, hindi ako nagsisinungaling. Tapos natahimik lahat. Sabi ng pinakamaliit, okay, sa'yo na yung tuta. Sa'yo na yung tuta. Yung iba hindi nakuha. Ang sabi po dito, we should not, if we lying, sabi dito, therefore, putting away lying. Ano po yung kabaliktaran noon? Diba honest? So be honest. We should be honest. Let each one of you speak truth with his neighbor. Therefore, we should be honest. Sabi sa Proverbs 6:16, pakibasa po lahat. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are abomination to Him: haughty eyes, lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plan, feet that makes haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Ito raw po yung kinahumuhian ng Panginoon. Hindi si Lord namumuhi sa atin, yung spirito ng mga ito. Amen? Ang sabi po rito, 2 beses nabanggit yung lies. Amen? Sabi rito, a lying tongue. Yung una yung haughty eyes. Haughty eyes po ito yung pride, spirit of pride. Sabi, a lying tongue. Tapos doon pa sa sinabi doon, a false witness who breath out lies. Kinamumuhian daw po ng Panginoon niya. At dapat daw po i-put away natin. Amen? Pubarin po natin. Meron po ba kayong alam? For example, isang football player, naglaro sa putikan. Ay sabi niya rito, put on the new nature created by God. Naglaro sa putikan. Pagkalaro niya sa putikan, dahil naglaro sila ng football, sa field sila naglaro, naputikan yung mga damit niya. Amen? Tapos, syempre pagkatapos ng laro, kailangan mag-shower, di ba? Pero po ba kayong alam na player na pagkatapos niyo maligo, sinuot niyo yung putikan niyang damit? Amen. Mga kapatid, kung ano po yung hinubad natin, huwag na natin uling isuot. Yung tayong madumi dati, huwag na po natin. Kalimutan po natin yun. Kaya nga sabi nito ni Paul, no? You should transform and renew our mind. Amen? Be honest to your neighbor, quit lying.
You are already saved, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo that you are already saved? Yung iba hindi nag-amen. Ano po kayo? Amen? Tayo po ay mga saint. In-address na po tayo, no? Hindi lang po saint. We are priests, a royal priesthood, a holy nation, a people of God. Amen? Chosen people. With lying. Be angry and do not sin. Sabi dito, be angry and do not sin. Mga kapatid, lahat po tayo nandito, galing tayo sa iba't ibang background, di ba? Amen? Yung iba, iba't iba po yung mga ugali natin, iba-iba yung mga dialect natin. At minsan, nakakasakit tayo ng kapatid. Tama, mali? Sa mga sinasabi natin, minsan, a person A, pag sinabi niya, iba yung dating sa person B. Tama po ba? Tama po ba? At minsan nakakasakit tayo ng damdamin. Kung tayo po ay makakarinig ng mga salita, ako nung inaaral ko, tinatamaan po ako. Tinatamaan po ako kasi minsan nagre-react po ako. Nagre-react ako sa aking mga kapatid. Pero po ang dapat, wag po tayo mag-react kung tayo nakakapagsilita ng hindi maganda, nasasaktan po tayo. Kasi isipin po natin, baka yung kapatid na yun may pinagdadaanan. Amen? Tatahimik ang lahat. Baka po may pinagdadaanan. So, sabi dito, be angry and do not sin. Sa atin, tayo na binigay niya na yung bago nating pagkatao. Ano yung dapat natin gawin? Speak blessings rather than cursing. Amen? Speak blessing rather than cursing. Be angry and do not sin. Hindi naman sinabi, tao tayo. Meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga strong points. Pero minsan, nasasaktan tayo, nagagalit tayo. Pero sabi ni Paul, pwede ka naman magalit. Huwag ka lang magkakasala, huwag ka magka-curse. Amen? Sabi rito, do not let the sun go down in your wrath. Kung may kagalit ka raw, huwag mo nang hintayin pang bumaba yung araw. So, halimbawa, nagkasala ng 6 o'clock in the morning, hihintayin ko mga 6:30 yung sunset eh. So, sa 6:30 na lang ako magpapatawad. Tama po ba yan? Eh, sabi ganun daw po eh. Kukunin po ba natin literal? Dahil binago na po tayo ng Panginoon. Think, what would Jesus do? Amen? Kailangan isipin po natin, ano po yung gagawin ng Panginoon Jesus? Sabi ng Panginoon, those who come to me, I will not drive away. Sabi ng Panginoon, yung lumalapit sa akin, at humihingi ng tawad, pinapatawad ko. At sabi ng Panginoon, at alam mo, nililinis ko sila. Sabi pa ng Panginoon, their sins I will remember no more. Amen? So dapat po tayo quick to forgive and we should have a heart that always forgive. So ipanalangin po natin yan. Ipanalangin po natin yan. Ako pinapanalangin ko yan kasi may mga weaknesses po tayo, may nasasaktan po tayo minsan. Pero we should not react. Ipanalangin po natin. At ipanalangin din po natin yung sarili natin na baguhin tayo na magmahal ng ating kapwa. Unconditionally. Kasi napakadali pong magmahal, mga kapatid, ng taong madaling mahal, lovable person. Pero pag nakagawa na sila ng mali sa'yo or na-offend ka sa kanila, parang hirap. Pero ganun ba si Lord? Ilang beses na nga natin na-offend si Lord eh. But He loves us unconditionally. Amen? God loves us unconditionally. At yun po ang napakaganda. Gayahin daw po natin yung ginawa ng Panginoon Jesus. Nagkakaano ka dyan, sis. Praise God. Amen. Sabi dito, don't give a devil a foothold. Bakit po? Kasi ito po yung mga foothold ng devil, no? Pwede tayo makargahan ng ano. Pwede tayo manakawan. Kung tayo po ay galit. Halimbawa, nagkasala yung kapatid natin sa umaga. Tapos hindi tayo nagpatawad. Yung dati na lagi kang masaya, yung joy na nasa puso mo dahil hindi ka nag-forgive, ninakawan ka na ng joy, naging sad ka na. So, dapat pagpatawad po tayo. Release forgiveness. Amen? Ano yung dapat? Give always a place for God. Amen? Palakpakan po ang natin Panginoon. Huwag na raw hintayin.
Amen. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Ano po yung theft? What is theft? Amen? Kasi sabi dito, let him who stole steal no longer. Amen? So, yung theft po, ito po yung sabi dito, a person who takes away things that belongs to one another person. May mga synonyms po yan. Amen? Pickpockets, robber, carjacker, kidnapper, swindler, etc. Marami po yan. Defrauding. Ang dami, kung i-google niyo po yung mga synonym, ang dami. Meron po uli akong kwento. Ito po, narinig niyo na. Pampagising ulit. Ganito po yun. Mayroon daw isang lalaki na nasa airport. Narinig na ito nung iba ng prayer meeting. Bakit ito related sa church? Mayroon daw po isang lalaki, nag-iintay siya ng flight niya. Nasa airport, narinig niya, yun narinig na po, huwag niya na pa ikwento muna, huwag niya na ako unahan. Kasi yung iba sabi, narinig ko na yan. Ano yun? Yung donut. Amen? While waiting for his flight, amen, may oras pa naman siya, pumunta siya sa coffee shop. Sabi ng lalaki, magko-coffee muna ako at magdo-donut. So ang ginawa niya, bumili siya ng coffee, bumili siya ng isang bag ng donut. Busy yung airport, ang daming tao, doon sa coffee shop, busy rin. So mayroong isang doong table na mayroong isang mama doon sa dulo. Yung ganitong table, medyo malaki lang ng konti. May tao nakaupo doon sa kabila, umupo siya dito. Ilagay niya yung attache case niya, kumuha siya ng newspaper, tapos umupo siya, kampante, basa siya. Pagkatapos, nag-sip siya ng coffee. Sip yung coffee niya. Tapos kain siya ng donut. Sarap ng donut. Basa siya niya ng newspaper, sip ng coffee, kain na naman siya ng donut. Maya-maya, meron siyang naramdaman na yung donut na nasa gitna ng table, umuusog doon sa kabila. Natingnan niya yung lalaki nakatingin sa kanya. Yan, nakatingin sa kanya. At sabi ng lalaki. Tapos pinakita pa sa kanya, kinain. Amen? Sa isip niya, ang kapal. Ang kapal na ito. Bakit? Ang ginawa niya, grab niya uli yung donut, ilagay niya sa malapit sa kanya. Kuha siya ulit, sip ng coffee, kain ng donut. Etong lalaki medyo ngayon, agresibo na, medyo kinuha niya na. Tapos, mas lalo pang pinakita sa kanya. Medyo naasar na siya. So, ang ginawa niya, iniklop niya yung newspaper, inuha niya yung attache case niya. Pag yuko niya, nakita niya yung donut niya, yung part ng donut niya, kinuha niya, umayo siya. Takawan niyo po? Yung kinakain niya pong donut, hindi sa kanya. Amen? So, nagagalit siya. At gayon din po tayo. Gayon din po minsan tayo. Kala natin, yung para sa Diyos, kinakain natin, kinukuha natin, para sa Diyos yun, di ba? Yung iba ayaw i-preach to eh. Pero sabi sa mga kay Triton, di ba? Bring your tithes. Amen. Sabi, bro, Grace Spirit na ngayon, di ba? Sabi niya, so we should give according to our heart. Sabi niya, but sis, brother, ito yung key. Yung key nasa kamay mo. That when you give, sabi ni Lord, test me on this. Amen? Test me on this. And I will open the windows of heaven and pour out so much blessings that you will not room to contain it. Amen? Yan po, may experience nyo when you put trust God in your finances. Amen? When you put God first in your finances, may experience po natin yung lahat. Amen? Kasi salita ni Lord eh. Amen? Yung salita ni Lord, hindi siya mapapahiya. Ayaw ni Lord na mapahiya. Amen? Amen. Sabi nga sa Isaiah, yung daw salita niya, He sent forth His word, and He makes sure that His word will not be in vain. It will serve its purpose. Kaya pag sinabi niya, He will open the floodgates of heaven and pour out so much blessings in your life, ibubuhos niya sa inyo. Bakit? Kasi that blessings
ay pwede mong gamitin para sa fulfillment ng kanyang kingdom, para sa mga nangangailangan din. Hindi yan para sa iyo lang. Kailangan gamitin mo rin. Pero we should have a right thinking kung paano natin gagamitin yung mga pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Ang ibig ko sabihin kanina, kailangan natin ibalik yung para sa kanya. Amen? Hindi lang po sa pera yan. Sa oras din natin. Pagpa-araw ng panambahan, we should eager to come to the church, di ba po? Ako nga po, ngayon, yung schedule ko, medyo marami na akong Friday duty. Kaya po sabik ako pag Friday na. Kasi bakit? Makakasamba na naman ako. Kasi bakit? Makikita ko na naman kayo. Di ba? Ang sarap niyang tignan sa mukha. Amen. Ang gaganda niyo po kasi. Amen? Ang sarap po mag-worship na kasama yung mga kapatiran. Tama po? Ang sarap po. Next. Doon pa rin po tayo. Put on the new nature created by God. Sabi rin sa Luke 19, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times of the amount. Naalala mo po siya? Kilala niyo po si Sak? Amen. Si Zacchaeus po yun. Na-encounter niyo po ang Panginoong Jesus. At sabi ni Zacchaeus, Look, Lord, here and now. Ito po yung example kung paano siya binago ng Panginoon. Ito po yung example kung paano tayo baguhin. Siya po ay tax collector, ha? At siya, syempre, maraming under the table, or paano siya maningil, di ba? Pero sabi niya, Look, Lord, here and now. Nandito po yung repentance heart niya, o nag-repent yung puso niya. Now, I give half of my possessions to the poor. Yung repentance heart niya po, nandito yung action, di ba? Hindi lang sinasabi, nagsisi na ako sa mga kasalanan ko. Pero yung gawa natin, hindi pa rin. Parang hindi pa rin nagsisisi yung pamumuhay natin. Sabi ni Zacchaeus, And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Hindi ko po sinabi dito na pag nagpahiram po kayo, singilin niyo po yung kapatid niyo ng 4 times. Amen? Ito po yung kultura ng panahon nila. So kung tayo po rito nakakapagpahiram tayo sa mga kapatid, at minsan, nag-delay sila ng bayad, magkaroon po tayo ng compassion. Magkaroon po tayo ng mercy. At kung meron po tayong extra money, at hindi na po sila nakabayad, pag-pray po na lang natin sila. Amen? Huwag po tayo mag-judge, kasi magkakasala po tayo. Amen? Huwag po tayo mag-judge. Sabi rito sa Psalms 37:21, pakibasa po, The wicked borrow it and pay it not again, but the righteous show it mercy and give it. Ito raw po yung sign ng mga wicked person, no? They borrowed and pay it not again. Iba po yung intention na gusto mong bayaran at yung intention na ayaw mo nang bayaran. Amen? Amen. Sabi rito, but the righteous show it mercy. Kailangan magkaroon din tayo ng compassion. Kung hindi nila kayang bayaran, magbigay tayo ng compassion. At kung talagang pinagpapala ka na ng Panginoon, huwag mo nang pabayaran. Kasi si Lord na lang ang magbabayad sa'yo. Amen? Nakuha niyo po? Amen. Next, use your hand for good work. Kasi sabi niya rito, no? Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good. Binigyan po tayo ng trabaho. Ito maganda. Binigyan po tayo ng trabaho ng Diyos. Magandang kumpanya. Papasok natin 8 to 6, no? 8 to 6, or some of you, maybe 8 to 5. Kami kasi mahaba yung oras namin. Amen. Minsan, yung 8 to 6, meron ng 1 hour break. Sabi nga ng mga Arab, sila raw 8 hours nagtatrabaho. Sabi yung imam nila, 8 hours tayo mga Arab na nagtatrabaho. Yung oras natin. Pero nagtatrabaho tayo 23 minutes. The rest of the time, in newspapers, coffee, laptop, cellphone. Pero tayo, ano? Nasa trabaho tayo sa Facebook. Lahat ng guilty, taas ang kamay. Walang guilty! Nagme-Facebook. Amen? Nagme-messenger. Wala namang pong masama kung libre talaga. Pero kung oras ng trabaho, dapat po oras ng trabaho. Hindi lang po yan. Yung attitude natin sa trabaho. Pumapasok mo 8 o'clock, huwag ka naman pumasok ng 10 o'clock. Dahil wala kayong body clock. Amen?
dapat po maging honest tayo. Maging honest tayo sa kumpanya, maging honest tayo sa sarili natin. Kasi ano mo yan eh. Alam mo yan na late ka, di ba? Alam mo yan. So, hindi ba yung sinasabi ng Holy Spirit that we should be on time? Ito, lagi kami nagkakaanohan ng kasawa ko dito. Kasi bakit? Ang tagal niya magsaklay ng buhok, magpaganda. Nalilate po kami mga 15 minutes or 10 minutes. May grace period pa rin. Pero hindi naman po 2 hours o 1.5 hours o 1 hour. So, kailangan po mahalin po natin yung kumpanya natin. Naranasan niyo na po bang ipag-pray yung company niyo? Pinag-pray po ba natin yung company niyo? Pinag-pray po ba natin yung company natin na pagpalain pa ni Lord upang ang company natin ay maging daluyan ng pagpapala sa atin? Pinag-pray po ba natin yung manager natin na hindi ka ibig-ibig? Nag-speak po ba tayo ng blessing sa kanila? O pag napapagalitan po tayo or parang sa feeling mo eh hindi fair yung labanan dahil yung pinapanigan nila iba ang kulay at ikaw ay brown. Amen? Or white ka dito, pag uwi mo sa Pilipinas, nagiging brown ka. Amen? So, minsan po ba parang sabi natin, parang unfair, di ba? Unfair. Pero tignan po natin, si Lord po yung nagbibigay ng reward. Kaya ang sabihin natin, mag-speak tayo ng blessing sa manager natin. Pag-pray po natin yung manager natin. Pag-pray po natin, hindi lang po yun sweldo. Pag-pray po natin na lahat ng Kristiyano nasa kumpanya nyo will become salt and light. Bakit? Upang ang kanyang salita ay maipalaganap sa company. Amen? Maging ilaw at asin po tayo. Use your hand for good work. Let him who stole steal no longer. Choose the right word to say. Amen? So kung tayo po ay napagsabihan, huwag na po tayo mag-retaliate. Amen? Ano ba ang sasabihin? Huwag ka na mag-retaliate kasi sabi mo nga kanina, hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng kapatid mo. Huwag na po. Instead, you should humble. Think before you send kung ano mo. I-delete mo kung ang mga salita nito ay magbibigay ng pakit, ng sakit. Sabi nga, dapat yung salita daw natin, it will give life. Remember, sabi ng salita ng Diyos, yung lutang natin mayroong life and death, may power to give life and death. Let no corrupt word proceed out of your mouth, kaya may X dyan. And instead, yung pong lalabas sa ating mga bibig dapat will edify, encourage, impart grace to hearers. So dapat i-choose po natin yung salita natin. Amen? Amen po? Praise God. Colossians 3:16, sabi dito, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly. Meaning, hindi lang po papasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kabila. Sabi dito, the word of Christ should dwell in our hearts richly. Amen? Amen. Put on the new nature created by God. Last na po tayo. Sabi dito, grieve not the Holy Spirit, verse 30 to 32. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Grieve not the Holy Spirit. How does one grieve the Holy Spirit? Paano ba nagigrieve ang Holy Spirit? Sabi nga nina, sinamarize ko lang, bitterness, kapaitan, wrath, anger, clamor, evil speaking, malice. Dapat po yan. Sabi dito, not yielding, not abiding, not living, not yielding to the Holy Spirit, not abiding, not living in the Holy Spirit. Dapat yan. Sabi ni Paul, put this away. Ubarin natin, tapon natin, put this away. Yung baro po nating luma, tayo na born again, no? Hindi po yung physical na baro. Yung dati nating pagkatao, sabi dito, put away. Ubarin mo, tapon mo. Put away. Put this away. Lahat po yan. The Holy Spirit will not grieve if
Sa verse pa lang po tayo magbabase, we love one another. Amen? Di ba po ang ganda kung nagmamahalan tayong lahat? Di ba po ang ganda kung tayo po ay sama-samang lahat? Nagkakaisa. Sabi nga po sa Hebrews, no? Pag nagkakasalo-salo, nag-i-encourage tayo one another. So dapat po ganun tayo, magkaka-close po tayo. Huwag po tayo magpa-party-party. Huwag po tayo magkaroon ng partition. Amen? Sa Dubai po gusto partition. Pero sa church, dapat walang partition. Amen po? Amen. We should be kind to one another. Ako po, tinatamaan dito, kala nilang hindi. Pero habang inaaral ko to, kasi sabi, what would Jesus do kung ang kapatid mo nagkasala sa'yo? Diba? Mahalin mo pa rin. Kasi same face yan, makikita mo sa langit. Siya pa rin yung makikita mo sa finish line, kapatid. Amen? We should have a tender heart. Tender-hearted. Forgiving one another even as God in Christ forgave you. Si Lord nga, pinatawad ka bro, sis, diba? Kahit anong pang ginagawa mo, nagkakasala nga kay Lord, kahit na tumamgab ka na. Dahil when we receive our Lord Jesus Christ, it begins the sanctification, mga kapatid. Sanctification is full process. From the day you receive our Lord Jesus Christ, binabago ka niya. From glory to glory unto perfection. So dapat, mag-yield tayo sa Holy Spirit. Sabi niya, we should renew our mind. Yield to the Holy Spirit. Remember this, mga kapatid, and this is our title. WWJD. What would Jesus do? What would Jesus do? Ito po yung title natin. Amen? What would Jesus do? Malapit na po tayo matapos. Sabi rito, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Amen? Ito po yung nakuha kong verse, Ephesians 1:14. Sabi dito, this hope promise seals us until we have all redemptions promised and experience complete freedom, all for the supreme honor and glory of God. The Father chose us. Amen. The Son of God redeemed us. The Holy Spirit sealed us. Ito po yung seal na to, kung tayo po ay natatakan na, markado ka na, kapatid. Amen. And sabi rito, until the day of redemption, kasama ka niya. Sabi ni Lord kasi, hindi daw tayo niya iiwan, hindi niya tayo papabayaan. So kailangan lang natin, pag-yield tayo sa Holy Spirit. Amen? I-renew natin yung mind natin. Put off yung dati nating nature. Put on the new nature and grieve not the Holy Spirit. Grieving the Holy Spirit kung isusuot natin yung luma nating pagkatao. Amen? We should put on our nature. Amen? Lagi tayong mapagmahal, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Huwag tayong magmamataas. Pagmahalan po tayo, mga kapatid. Amen po? Amen. Summary na po. Yun lang po ang outline ko sa summary ko. Put off the former sinful habits. Put on the new nature created by God. And grieve not the Holy Spirit. To God be the glory.